Ano na nga pala dito? 1:45. Hello guys, good day. Tagal-tagal din ako wala akong upload sa YouTube ko. Anyway, kahapon lumabas kami, kumain kami tapos kasi nga pauwi ako ng Pilipinas, so nagbanding muna kami ng mga kaibigan ko. Kumain kami kahapon ng gabi. Tapos nakauwi ako mga mag-11 na ng gabi. Binaba lang nila ako dun sa kanto kasi hindi makadaan yung sasakyan, sarado pa eh. Every year kasi may nagja-jogging sa sa daan namin. Kaya sinara yung mga daan para hindi makadaan yung mga sasakyan. So anyway, tawag nito. Ang daming mga tawag nito. Ang daming ikukwento ko. Aywan ko kung dito na lang tayo mag-chismis sa YouTube ko. May kaibigan ba kayo na sobrang kadaldal? Minsan na ako sa sa jokes, sa mga biro-biro na hindi naman nilalagay sa lugar. Aywan ko na ako eh. Parang di ko alam, parang ako na parang naiinis ako or di ko alam, basta. Dami niyang chichiburichi. Dapat kasi pag ibig sabihin, yung hindi, naiinis ako kapag naririnig ko na lang lagi yung ito yung palibre. Naiinis ako pakinggan yung mga ganyan, hindi naman yan jokes. Sa kanya biro, sa akin parang naiirita ako sa mga ganyan. Parang siya yung parang ako na tawag ito, yung parang naiirita ako sa mga sabi-sabi, palibre. Mas okay nga yung trabaho niya kaysa sa akin eh. Yung trabaho ko lang, naglilinis lang every day, mga bahay-bahay. Maganda yung position niya. Bakit sinasabi niya laging palibre? Parang siya yung tawag nito, nakakainis na hindi ko alam. Kasi kung aanuhin mo yun na sabihin niya na palibre, hindi, wag naman yung lagi mong babanggitin, oy, libre mo ako, ganito, ganyan. Di ba di ko alam, para akong na-stress sa kanya ba. Kasi, sa totoo lang, porket yung siya, sinasakay-sakayan mo lang, parang lumalaki din yung ulo. Supalpaling ko siya kapag magsabi na naman ng ganon, bahala siya magalit. Kasi yung mga ganyan, yung bakit siya ang mag-aalok sa sarili niya na palibre, di ba? Hindi siya magantay na ilibre mo siya. Inaalok niya yung sarili niya, ini-invite niya yung sarili niya. Ganun. Tapos ang dami yung tanong-tanong. O yung di ba may binta ka na sa products, yun na lang muna ang gamitin mo. Grabe, no?
Sa kanya biro lang yun, sa akin ano yun yung kumbaga, yung ibang biro yun Wag mong ganuhin yung yung biro mo, pangit yun pakinggan. Kasi may mga tao talaga na ibang tao na ayaw nila ng ganyan. Yung pangit pakinggan yung ganun. Hindi niya nilalagay yung hindi niya nilalagay sa lugar. Yung mga ganyan na bagay, parang pangit pakinggan. So palpaling ko yan siya pag pag sinabi uli. Kasi namimiyasa eh. So wag natin hayaan na ganun ang mangyari. Pangit yung ganyan, di ba? Parang hindi kanya nirerespeto. Tapos yung kasi nagbibenta kasi ako ng mga sabon at saka sunscreen. Kapag siya yung siguro namamahalan kasi yung isang sabon yung benta ko, 10 euro kada isa. Siyempre, kaya ganun yung benta ko kasi ang mahal ng binabayaran ko by DHL, hindi niya naintindihan yun. Hindi niya yun naintindihan. Wag ganun kasi kaya nga ako nagbibenta ng mga ganun kasi siyempre para rin yung para rin yung magkaroon tayo ng income, di ba? Income of source. Ganun. Tapos yung mga yung mga sinasabi niya parang hindi ko gusto. Yung ganito ganyan yung biro niya na sabi ko, daanan niyo ako doon sa kung saan nagpa-party si Maxim dati. Sabi niya, akala ko kasi ngayon may party si Maxim. Parang tinotolerate nila yung yung kaisipan ko ba? 'Di ba? Nakakabuisit yung ganun. Wag naman ganun dapat. Parang tinotolerate niya yung ko kaisipan. Porkit siya, mataas yung niya, yung pinag-aralan niya, ganun na lang. Dapat hindi ganun. Marunong ka rin rumispeto sa mga taong hindi nakatapos sa pag-aaral. Ganun dapat, no? Parang iba yung niya. Kumbaga hawaray iban iya abilidad. Di ba pangit pakinggan yung ganun? Wag yung ganun. Kaya ang tao pag waray makatapos, dapat irespeto mo hiya. Dapat nga maluwag yung kaisipan mo, hindi yung ganun na lang yung biro mo. Hindi maganda yan. Hindi maganda pakinggan. Hindi porket is matanda lang ako sa inyo ng 1 taon, yung tinotolerate mo na yung kaisipan ko. Wag ganun, pangit yan pakinggan. Pangit yan sa paningin ng tao. Kahit ka pa professional, sa mga ganun na professional ka, wag ganun. Dapat maganda yung biro mo, hindi yung ganun kasi hindi mo alam yung taong nasasaktan, 'di ba? Siya, nasasaktan yung damdamin niya kahit yung biro mo ganun. Hindi maganda yan. Hindi yan maganda pakinggan kahit saan ka magpunta. Kung mahal mo yung yung kaibigan mo, dapat hindi ka magsasalita ng ganyan. Ayoko yung tao yung yung parinig ng parinig palibre. Magantay ka na ilibre ka, hindi yung ikaw ang mag-aalok sa kanya. Kasi pangit yun. Tapos, yung mga niya, yung mga kilos niya, hindi ko gusto. Totoo, hindi ko gusto. Sabi ko, maganda naman, kasi tinanong kasi ako na tinanong kasi ako ng kaibigan namin, na maganda daw yung resulta ng ng products ko. Sabi ko, ang ginagamit ko sabon lang at saka sunscreen. Kasi maganda talaga yan kasi organic. Sabi niya, anong ibig sabihin ng organic? Sige nga, sabi niya. Sabi ko, yung organic, yan, pure yan na organic, walang halong chemical. Sabi niya, paano mong nasabing walang halong chemical? Kasi organic eh. Sige nga, explain mo daw kasi doktora ka eh. Explain mo kung yung
Ano yung ibig sabihin ng ano ng organic? Explain mo. Bakit ako mag-explain sa iyo na ano man, hindi man ako doktor, ikaw mag-explain kung anong ibig sabihin ng ano ng organic. Kasi doktora ka eh. Marami siyang ano mga satsat na hindi ko gusto. Hindi ko gusto yung ano niya pananalita. Huwag mong ibig sabihin na ganun ka, maganda yung position mo, wag yung ganun. Pangit din yung pakinggan. So anyway, ano na tayo, move on na tayo doon. Okay. Ituwing na lang yung ganon. Sus Maria, wag naman. Naiinis ako sa tao kapag ganon na, pangit. Tapos move on na tayo doon sa about kagabi. Ano na naman, pag-usapan na naman natin yung employer ko dati na siya yung umalis ako doon kasi nga wala na siyang pangbayad wala na siyang pang sahod sa akin, umalis ako doon. Tapos last week Lunes ata yun. Oo, Lunes. Bumalik ako doon kasi nga yung boss ko nagsabi na naghahanap daw itong babae, yung employer ko ng maglilinis ng 4 na oras. Lang yun, tawag nito, berbangin lang yun. So pumunta ako doon 4 hours. Grabe ang saya niya. Sabi niya, sana nga pag maghanap pa ako ng trabahante, punta ka uli sa bahay. Sabi ko lang sa sarili ko, hindi na ako babalik sa iyo kasi nga harap-harapan naninigarilyo sila sa kusina. Silang magjowa. Lang sila ng dangkap. Binuksan nila yung dangkap para yung parang pan. Binuksan nila yun para mapunta doon yung aso. Naku po, grabe, harap-harapan na nigarilyo, ang baho. Tapos sarado pa yung bintana, parang ako yung amoy doon, baho. Tapos yung lababo nila sa CR, meron mga abo ng sigarilyo, doon nila hinuhulog sa lababo. Sobrang kaburara. Sinabi ko rin yun kay Mario about na, sabi ko, harap-harapan yun nila ginawa na ninigarilyo. Doon sila sa kusina. Ako naman, busy ako nagligpit ng mga kalat. Hindi ko na nga, kasi pumunta ko doon 8:30 ata yun. So, 8:45. 8:50. 8:50 ng umaga till 12:50. Tapos, sabi na nga jowa niya ng lalaki, inaantok daw ako, so gusto ko matulog, wag mong linisan doon sa kwarto. So, hindi ko yun nilinis. Tapos, nagising siya, 11:30 ata yun ng umaga. Tapos, wala na akong time eh. Kasi ang daming dumi. So, nilinis ko yung pintuan nila na may glass, doon ko nilinis. Sa labas at saka sa loob nilinis ko yun kasi madumi. So wala na akong oras maglinis sa kwarto nila. Yung batkamer, nilinis ko yun, andoon na lahat. Yung batkamer nila andoon na lahat. Tapos sa CR, sa hall nilinis ko rin. Tapos yung pintuan nila na may glass sa labas at saka sa loob. Tapos sa living nilinis ko. Tapos yung labahan nila nilinis ko rin. Tapos kusina nilinis ko rin yun. Binilisan ko kasi malapit na ako matapos. Tapos
hindi ko na hinugasan yung mga plato nila kasi pag may oras pa ako, pag may extra time pa ako, pag may mga hugasan na mga plato, nililinis ko yun, hinuhugasan. Tapos yung lababo. Nilinis ko lang yung ang isang lababo kasi dalawa eh. Nilinis ko yung isang lababo. Tapos yung isa hindi kasi maraming hugasan na mga plato. Siguro 2 araw na yun nakatambak sa hugasan. Hindi ko na hinugasan. Kasi wala na akong oras eh. Tapos sabi niya, gusto mo ng, Meka, sabi niya, kung gusto mo ng inumin, kumuha ka na lang dito o doon sa rape. Tapos, kung gusto mo dito ng coke, kumuha ka lang din. Pwede ka dito kumuha. Nako, hindi ako kumuha ng coke kasi alam ko mainit sa loob at saka parang yung coke, kung gusto mo talaga ng ng malamig, kung gusto mo mag-alok sa mga tao, ilagay mo yung coke kahit man malamig. Hindi naman malamig sa loob ng bahay nila. Hindi, parang mainit siya. Kaya pangit man yun ibigay yung coke doon sa tao na mainit yung coke, di ba? Pag binuksan mo yung coke, yun, magbubula-bula. Hindi siya masarap yung coke kapag ininom mo na mainit. Kaya hindi na ako kumuha. Maganda na lang yung tubig. Inumin ko. May bit-bit naman talaga ako ng tubig kapag nagtatrabaho ako. May thermos akong dala. Tapos may kape ako, may biskwit. Tapos may tinapay ako kasi pag break time ko, kumakain talaga ako. Kumakain ako ng 11:20 ng umaga. Nagbe-break time ako ng let's say 15 minutes. Tapos balik ako sa trabaho. Yun. Ang saya-saya niya kasi bumalik daw ako. Next time daw, balik daw ako doon sa kanila uli. Depende, sabi ko, babalik na ako sa sa employer ko, excuse me. Babalik ako ng employer ko, sabi ko. Hindi ko alam kung babalik pa ako sa'yo. Kasi yung iba, normally yung employer ko sa Monday, siya nagbakasyon. So, hindi nagpapalinis ng bahay nila. Kaya, hinanapan ako ng boss ko sa ibang employer ko. May may extra time ako na 4 hours. Tapos sa Monday naman, may extra ako na 3 hours. Magtatrabaho ako 7:30 to 3:30 ng hapon kasi 7 hours eh. Siguro kami, yung extra 3 hours ko, magluluto siguro kami ng dessert. Ituruan niya ako kasi hindi pa ako niya naka-experience magluto ng dessert. So turuan niya ako magluto, di ba? Para alam ko rin next time. Yung niluto ko last time sa kanila, shrimps curry with pasta yung niluto ko. Ang dami niyang chichiburichi maghiwa ng ng sibuyas. Napapaiyak ako doon, grabe. Sobrang tapang ng sibuyas, pati yung bawang. So nagluto kami doon, tapos may extra pa ako na siguro 20 to 15 minutes, may extra pa ako doon. Tinanong ko yung anak niya kung ano yung gagawin ko. Sabi niya, hindi ko rin alam. Sabi ko, ugasan ko na lang yung mga plato para matapos ko yung 15 minutes. Normally yung ibang employer ko, pinapauwi na lang ako niyan eh. Hindi siya siguro pagka alam niya, magtrabaho ka kasi binabayaran ka. 15 to 20 minutes, hindi naman yan mahaba. Hindi yun mahaba na oras. So, madali na yun matapos. So, okay lang yun.
Para may extra, ano ako, extra 3 hours, extra money din yun, di ba? Yun. Yun lang guys, salamat sa panonood. Please subscribe me sa ano sa YouTube ko dito. Pa-like na rin po at ano pa-share ng aking videos. Tapos subscribe niyo po ako. Thank you po. Thank you sa panonood. Bye bye. God bless po.